Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Ang sabi po ng Biblia, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya meron po tayong araw-araw na pagpapala, segment, kung saan ito po ay ini-ere ng umaga, tanghali hanggang gabi. Kung saan tayo pong lahat ay sabay-sabay na makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos upang tayo patuloy na lumago sa pananampalataya sa ating Panginoong-Kristo. At ngayong araw nga po na ito, ang ating pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, ay nandito po sa aklat ng Gawa, chapter 16, verse 25 to 26. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayinig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng nakabilanggo. Dito po makikita po natin sinatawag na the power of praise and worship. Tayo ho ay pag sumasamba sa Diyos, hindi lang po pala tayo umaawit, kundi ating pong dinideklara ang kadakilaan ng Diyos at sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan ay bumababa naman sa atin ang kanyang pagkilos. Ito po yung tinatawag na miracles of God. Kasi po dito sa senaryong ito, itong si Pablo at si Silas nga po ay nakulong dahil sa pag-uusig at sila po ay pinapatigil sa pagsasalita o pagpapahayag o pagtuturo ng kaligtasan sa mga tao. So, sila po ay kinulong at ang kulong na yan ay hindi lang po simple kasi nakatanikala pa, 'no, sa loob tapos, nakakulong pa. So, loob at labas at there are sometimes sa ating pong buhay gano'n din, 'no? Maaaring nung mga panahon na yun sila ay nakakulong sa kalungkutan. Ikaw ba'y nakukulong sa mga pighati, ba't nangyari 'to? Magtatanong nga tayo, "Panginoon, ba't nangyari 'to?" 'Di ba? At ba't mo pinayagan may mga nakukulong tayo sa mga discouragement, sa mga, pagtatampo, minsan pagtatanong, 'no? At, alam niyo po ang ginawa ni Pablo tsaka ni Silas, kaya nga po napakaimportanteng tayo po'y lumago sa Panginoon, kasi imbes na magreklamo, imbes na magrebelde sa Diyos, magalit sa Diyos, magtampo, sila po ay umawit ng papuri at pagsamba sa Diyos. Gano'n din po pala tayo. 'Pag matindi na pinagdadaanan mo, talagang 'di mo na alam ang gagawin mo, 'di mo makakilos, nakakulong ka sa mga, problema ng buhay mo, nagtatanong ka kung kailan matatapos. Pero sabi diyan ng Panginoon ay sila'y nagpuri at sumamba sa Panginoon. So nagkaroon po ng miracle, 'no, nagkaroon po ng earthquake, sila po ay nakawala sa tanikala. At sila po ay pinalaya ng Panginoon. Kaya kapatid, kababayan, ayan, gamitin po natin ang the power of praise and worship. Yan po ay nagpapalaya at nagpapalayas ng mga demonyo. Okay? Sa ating mga buhay, sa ating mga bahay. Kaya po, 'wag mahinang-ganawa, 'wag, magsawa, 'wag mapagod, purihin, sambahin ang Panginoon sapagkat yan po'y kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat Panginoon ang aming, awiting papurit pagsamba sa iyo ay isang kapangyarihan na kung saan dumadaloy ang iyong mga pagkilos sa mahimalang paraan sa aming mga buhay upang kami patuloy na magkaroon ng tunay na kalayaan. Sumamba at magpuri sa iyo at patuloy na maglingkod sa iyo. Panginoon, pagalangin mo po yung mga nasa takot na ng sakit karamdaman. Palayain mo po sila at sila po'y pagalingin mo. Hayaan mo sila'y magpuri at umawit sa iyo na ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ganoon din po sa may mga problema sa buhay, sa bahay. Panginoon, salamat po sapagkat sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, kami ay pinapalaya mo at pinagpapala mo. Salamat po sa ipo namin binabalik ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po uli, araw-araw ng pagpapala. God bless.